Bicho bicho! Sino na po yung nakakamiss nito? Naku, napakasimple lang po nitong gawin. Ilang sangkap lang din po yung ating kakailanganin. Kaya naman po, samahan niyo na muli ang inyong mommy loves sa pagluluto nito. Sa isang mixing bowl, maglagay lang po tayo rito ng asukal at mainit na tubig. Haluin hanggang sa matunaw po yung asukal. Marami pong version ang bicho-bicho. Meron pong gawa sa harina. Yung gagawin po natin ngayon ay gawa po sa malagkit na bigas. Sa inyo po, ano pong bitsu-bitsu yung nabibili nyo? At kapag fully melted na nga po itong ating asukal sa tubig, maglalagay naman po tayo rito ng ating glutinous rice flour or giniling po na malagkit na bigas. I-mix lang pong mabuti, bali gagawa po tayo rito ng dough. Gagamit nga rin po pala ako rito ng mashed kamote. Pwede rin po kayong gumamit ng mashed patatas. Bali pakukuluan lang po yung kamote or patatas hanggang sa ito po ay lumambot, then imamash bago po natin ihahalo dito po sa ating dough. Ito pong paglalagay natin ng kaunting food coloring, nakadepende na po ito sa inyo. Usually po kasi yung nabibili kong bitcho-bitcho medyo may kulay kaya naglagay rin po ako. Pero again, nakadepende na po ito sa inyong preference. Pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood nitong ating video ngayon? Para naman po malaman ko kung hanggang saang lugar ang aabuti itong ating bicho-bicho recipe. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, laging masarap ang gabi. Kung gusto mong matuto't sumubok din, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa mix and cook mo malalaman rin. May bilao, may food trays panghandaan, pang negosyo recipe, siguradong benta yan. Iba't ibang teknik, ibinabahagi para ang lutuin mo laging special lagi. Pang pamilya, pang barkada, pang regalo hanggang pang fiesta. Si Mami Labs may recipe na nakahanda para sa'yo talaga. Walang imposible basta't susundan mo lang. Si Mami Labs laging may bagong alam. Ulam o kakanin, kahit talin, madali na lutuin pag siya ang gagabay sa atin. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Yung ipinalaman po natin ay red mung bean paste or minatamis po na munggo. Ganito lang po kasimple yung gawin. 1/2 kilo na red munggo, palambutin lang po natin. Pwede po sa regular na kaserola. Pwede rin po sa mga pressure cooker, 25 minutes lang po, malambot na po ito. Pwedeng huwag durugin, pwede nyo rin pong i-mash, pwede nyo rin po itong gilingin. Nakadepende na po sa inyo kung anong texture po ng munggo yung inyo pong gusto. Then, mag-add po tayo rito ng 1/4 kilo ng asukal. Kahit anong kulay po ng asukal ay pwede nyong gamitin. 1/2 teaspoon ng salt to balance the taste. At ang sikreto para mas sumarap, maglagay po tayo rito ng 1 cup po ng coconut cream. Yung iba, tubig lang po yung gamit dito, pero itry nyo pong kakanggatang ilagay. Napakasarap po ng magiging resulta. Then, isa lang po over medium heat hanggang sa makuha po yung lapot na gusto natin. Tandaan lang po na yung lapot po ay nakadepende po sa kakailanganin natin kung gusto po nating mas malapot or dapat po mas malambot dahil ito po ay mas lalapot pa habang ito po ay lumalamig. Pwede naman pong gumamit ng green munggo pero para po sa akin kapag pang filling or pang toppings, red munggo po talaga yung masarap.
Mapapansin ninyo na kapag hinati po natin ito sa gitna, mabagal na po yung pagdidikit nila at kapag inangat po natin yung ating sandok or spatula, hindi na po ito basta-basta pa mahuhulog, meaning sakto na po yung pagluluto nito, firm na po yung pinaka-outcome pero malambot pa rin po. At kapag lumamig na po yung ating red munggo, magiging ganito na po yung pinaka-consistency. Tatagal sa ating chiller ng 1 to 3 weeks, mas tatagal naman po ng 1 to 3 months sa ating freezer. Dito po sa ating recipe, halos 1.5 kilo po yung ating nagawa. Gumagawa lang po talaga ako ng maramihan dahil nga po pwedeng-pwede naman po natin itong ipang stock. So anytime natin kailanganin, ready to use na po. Kung gusto niyo pong mas kaunti, pwede pong hatiin yung ating pong buong recipe. At heto na nga po yung ating nagawang bitcho-bitcho. Naku, napakasarap po talaga nito. Napakasarap pong gawing panghimagas. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, umpisahan nyo na pong gawin dahil sigurado pong hindi po uli mapapahiya sa inyo rito ang inyong Mommy Loves. Kung may requested recipe pa po kayo dyan, don't hesitate to comment down below. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!